Sa gitna ng malawak na karagatan ng Visayas, may isang munting isla na tila iginuhit sa pagitan ng langit at dagat. Isang lugar na walang matatayog na gusali, walang ingay ng syudad, tanging puting buhangin, malinaw na tubig at tanawing kayang patahimikin ang isip ng sinumang makarating dito. Mga lugar na kahit ilang beses mong makita sa larawan, hindi pa rin sapat para ihanda ka sa ganda nito. Matatagpuan sa bayan ng Palumpon, Leyte, ang islang ito ay kilala sa napakahabang sandbar na umaabot sa magkabilang dulo ng Pampang. Isang likas na kagandahang naging simbolo ng turismo sa rehiyon. Ako si Alvin, at ito ang aking adventure sa pinakasikat na destinasyon sa Pilipinas, ang Kalangaman Island. Salamat po, Ninang. Thank you po. Okay na pakiramdam mo? Opo, okay na po. Thank you po. Salamat po ulit. Ay, yung bola ni Aya. Aya, oh. Hindi po mabibitbit sa maleta. Hey guys, good morning. Today is... ang intro pala yan. Hey guys, good morning. Ngayon, papunta na tayo ngayon mga kasama sa Palumpon, Leyte. So, maaga tayong gumising, maaga tayong naligo, pero wala pa tayong kain. Pero okay lang, maaga pa naman at medyo busog pa tayo. Ngayon, nasa biyahe na tayo at ang oras natin 4:46 ng umaga. Umalis kami doon sa bahay ng 4:15. Ang estimate na dating namin doon, sabi ni Google, nasa 6:20 AM. Malapit lang, 2 hours away lang doon from Indang hanggang Palumpon. Tapos yun pala mga kasama, doon sa Palumpon, ulitin ko ulit, sa Palumpon, nandun yung tourism office nila para makapag-register kayo mga kasama. Kung wala kayong makita online, mamaya check natin kung makapag-register tayo ng walk-in. Yung parang kung naalala nyo, kung napanood nyo yung vlog ko doon sa Pangasinan sa 100 Islands, hindi kami nag-book doon papunta ng 100 Islands. Nag-walk-in lang kami, pupunta lang kami tourism office. Baka mamaya meron din naman ganun sa may Palumpon, papuntang Kalangaman. Tayo. Ano na? Nag-book tayo sa 100 Islands. Hindi tayo nag-book. Oh, yun. So, mali pala ako. Take 2. Nag-book tayo. Take 2. Pero nagpunta ka dun sa tourism office nila. Tinuro mo sila. Pero parang pwedeng mag-walk-in, di ba? Pwede. Kasi may mga nakita tayong nag-walk-in na register. So yun, mali pala ako mga kasama. Pasensya na kayo. So siguro, tanong na rin natin mga kasama, kung sa Palumpon, kung biglaan kayo napunta dito sa Leyte, tapos naisipan nyo puntahan yung Kalangaman Island, at nangangamba kayo dahil nga hindi kayo nakabook o ano man. Mamaya tignan natin kung pwede tayo mag-walk-in. Tatanong ko. Sana maging maayos lang yung panahon ngayon mga kasama. Isang mahabang kalsada lang mga kasama. Dire-diretso lang.
walang ibang sasakyan, tayo lang. Siguro dahil sobrang aga pa, o naninibago lang ako. Sa Cavite kasi gantong oras pa lang marami na sasakyan. Dito ano na, alas 5 na ng umaga, wala pa masyadong sasakyan. Baka nga nasanay lang ako sa Cavite. Eh mga kasama, liwanag na. 5:15 pa lang ng umaga, liwanag na kagad. Diba? Parang alas 6 na. Parang alas 6 na ng umaga yung liwanag. Medyo malapit-lapit na tayo mga kasama. Mga 35 kilometers na lang. Lapit na tayo sa Ormoc City. Dito nga pala sa mga kasama, share ko lang din sa inyo. Dito sa Leyte, may kinakatuwaan lang ako na isang bagay sa pagdadrive, sa pagmamaneho dito sa Leyte. Yung mga tricycle, yung mga motor mga kasama, talagang pagka alam nilang mabagal sila at meron silang kasunod, nagbibigay na sila, talagang kumakaanan sila, gumigilid sila. Kasi sa medyo marami naman ako na napuntahan na probinsya at bayan, alanganin yung pagpapatakbo nila. Parang nasa may sila nasa linya sila kung nasaan mabilis yung mga sasakyan, pero mabagal lang naman yung takbo nila. Pero dito kinagandahan, alam nila na mabilis yung nasa likod ko, kaya kakanan ako, ganun. Parang ganun yung mga thinking ng mga taga Leyte. Lumigilid yung mga motor at tricycle. Hindi ko alam pero ang dami ganun lahat ng napapansin ko Talaga nagbibigay sila para sa mga mabibilis na sasakyan. Na lang, na-share ko lang sa mga nagda-drive. Alam nyo naman na ibig ko sabihin. Alam ko walang overtaking lane, walang overtaking lane, ano ba yun? Yung fast lane, kung saan lang yung lane na alalay ka lang sa mga gantong kalsada. Alam ko naman walang ganun dito, pero nakakatuwa lang dahil alam pa rin ng mga motor saka tricycle yung gagawin nila. Halimbawa, alam nilang mabagal sila. Nakakatuwa lang. Kasi syempre sa expressway lang naman yun sa mga S-Lex, sa N-Lex, yan. May makikita kayo din, diba? Overtaking lane. O kaya yung fast lane. Pero yung mga dito maganda, city driving lang, wala namang ganun. Pero nakakatuwa nga. Ganun pa rin yung thinking ng mga motorista rito. Kaya mga taga Leyte, mahusay. Magaling. Medyo malapit na tayo mga kasama. Ilang kilometers, mga parang 13 kilometers na lang. Itong dinadaanan namin, bundok. Siguro kaya nakalagay 30 minutes dahil yun nga, tatawirin natin yung bundok sa natitirang 13 kilometers. Napahinto ako dito mga kasama sa gilid ng kalsada. Tignan nyo, ang ganda pakita ko sa inyo sa cellphone para mas maganda. Ayun Teka, cellphone. Ayan mga kasama kahit di na ako mag-drone diba? Ganda. Tapos ito yung city tatakpan din siya ng mga ulap. Gilid tayo konti. Ayan may fog sa baba. Ganda. So balik na tayo sa daan. Diretso na tayo dito. Tara. Diretso na tayo. Malapit na tayo. Daddy, nawala na yung sugat ko sa tuhod ko dito. Ha? Wala na yung sugat mo sa tuhod? Nawala na. Bakit? Ba't nawala? Galing na. Bilis naman gumaling. Teka. Maliit naman kasi Seatbelt yung lang. daddy. Maliit lang. Hindi mo si daddy ng pinagay. Daddy, mami, look
Naliligaw na yata tayo mga kasama. Magtatanong tayo. Kuya, dito po ba yung Palumpon? Hindi, sir, doon sa balik ka doon sa labas. Balik ako sa labas. Oo, papuntang kaliwa pagdating mo sa highway. Tapos Paglabas ko po rito, kakaliwa po ako. kaliwa, bayan, Palumpon. Saan sige ba yung po. punta nyo, sir? Sa may Kalanggaman po eh. Kalanggaman, ay doon sa Palumpon. Sige po kuya. Tapos pagdating nyo ng munisipyo, nandoon sa likod ng munisipyo yung papuntahan ng sakaya ng papuntang Kalanggaman. Sige po, salamat po kuya. GPS, sir. GPS kayo sinunod nyo, no? Oo, dito kami. Marami na ditong naligaw. Kaya pala. GPS. Dito kami tinuro. Doon, sir, napakaliwa kayo, sir. Sige po. Pagdating nyo sa highway. Sige po. Marami na daw palang mali na ituro. Mapa. Sabi dito Palumpon eh. Doon pala. Sige po. Saan lang kayo kung saan ang munisipyo ng Palumpon? Doon Sige sa po. likod. Sige Doon ang po. kwan. Sakaya ng papuntang Kalanggaman. Okay. Thank you po kuya. Sige, sige. Pagpasok ko pa lang doon sa duda na ako eh. Mali pala yung tinuro sa atin ni Mali pala yung tinuro sa atin ni nung Google Maps. Marami na daw palang naliligaw na ituturo din dito. Kaliwa daw tayo paglabas sa main road, sabi ni kuya. Ate, diretso lang po ba papalumpon? Diretso lang po. Sige po. Thank you po. Thank you ate. Sir. Ay. Kalanggaman, sir. Morning po. Opo, Kalanggaman po. Detour lang po. Dator lang po. Sir po ba Magbabayad po. Doon po. Yun. Sige po. Dito na tayo, mga kasama. Sa may sakayan nila ng mga bangka papunta dun sa Kalanggaman. Marami naman silang bangka, mga kasama. Dito rin matatagpuan mga kasama yung kung saan magbabayad papunta dun sa Kalanggaman. Yung Palumpon Tourism. Andito yan sa may malapit sa munisipyo. Ito yung munisipyo, Barangay Hall. Tapos may basketball court dito, may covered court. Ito yung tourism office nila. Nasa gitna. So tara, pasukin natin. Tanong natin kung pwedeng walk-in. Pero feeling ko pwede. Yan. Palumpon Tourism Inn. Morning sir. Morning, sir. Kung sakali ba sir, pwede ba walk-in? Yes po, sir. Pwede. Per data, sir. May kasama na ba yun? Nag-book kasi kami. Nung una, kami. 5 kami. Pero kasi hindi na sumama yung dalawa. Kaya, okay lang. Okay lang. Or sino po yung nag-book, sir? Si Ryan Bardos po. Ito po. Sino po yung dito mga dito, sir? Ano po? Sino po yung dito mga? Yung Severly Oka, saka yung Ryan Bardos. Sila po yung dalawa So, dito. tatlo lang kayo, sir. Opo, tatlo lang po ako. Ay, kasama kayong bata, sir? 5 years Opo, old. 5 years old. Paano ang bayad sa bangka nun, Gwen? Ever may ka-join kayo, sir, i-divide ko yung 5,000 dito for 20 people. 5,000 pala. Ano po yung 3-5? 3,500 po. Meron din bang 3-5? So, wala mo. Yung pinakamaliit is 5,000. 5,000 1 to pala. 22 yan.
Bukod dun, wala na po kaming babayaran. Sa island po sir, if ever mag-avail po kayo ng mga amenities na table sir sa packages po, doon na rin po yung babayaran. Okay. May mga pagkain na rin kaya. Sorry sir lang po available sa island sir, like cheese, mga basic lang po. Pero also meal po, wala po sa island. Eto ma'am sir. Pa-forward na lang po ng paper room ma'am per debut sa island. Sinala rin po yung mag-aakay ng boto, sila rin po yung bahala mag-join sa isip. Paano po pala yung oras na, sir? May mga oras po ba yung mga sakay lang ng bangka? If ever may ka-join na kayo sir, makakalis po kayo. Tapos? And yung pabalik po, standard pick up time po is 2 p.m. Hanggang 2 p.m. lang talaga. Kasi if beyond for you po kasi ma'am, may mga possibilities po na mag-change weather po, then malalakas po yung kung gusto niyo po ng early ma'am, advice po namin na mag-rent po ng isang boat para control niyo po yung oras. Mag-rent na isang boat. So, paano ang bayad lang? 5,000 po. 5,000 na po na yun na yun. Susuluhin namin yung isang bangka. Tapos, paano pagka-overnight? Overnight po, mag-start po yun sir ng 10 a.m. May mag-join kayo ng sir 6, 10 a.m. pa po mag-start. And yung balik po niyan sir is between 8 to 10 a.m. the next day. So, ito, mga kasama yung fee. Yung binayad namin, sa ngayon pa lang 600. 600 na ang binayad namin. Wala pa lang bayad yung anak ko. So, tig 300 kami na asawa ko. Morning po. Doon daw sa may island. Walang tawag dito. Ay, meron naman nagtitinda kaso chips lang siya, noodles. Bibili na kami, may mga karinderya naman dito sa labas, bibili na kami ng ng ulam sa kakanin. Sakay na kami, mga kasama. Tara. Ay, morning sir. Nawa kay kuya anak. Thank you po. Upo ka na dyan. Una sa lahat, magandang umaga po sa inyong tatlong ma'am sir. Morning Bago po. tayo magpunta ng Kalangaman Island, akunting orientation lang po sa yung mga pagbabawal natin doon sa island at saka yung dapat natin gawin. Prohibited in the island, first is of shampoo, conditioner, loud instrument, fishing gear, bawal. Portable generators, bringing bonfire, bringing pets of use, styrofoam, bawal. Breakable bottle must be returned to the mainland. No smoking in public places. Please smoke at the designated area only. Please segregate your garbage. Sa pag-uwi nyo mamaya, dapat yung basura nyo segregated lang po lahat. Tapos pag uwi nyo mamaya, yung mga basura nyo dito lang iwan sa bangka. Taga-bangka na magtapon doon sa basurahan. Hingi lang kayo ng lalagyan ng basura sa taga-bangka kasi provided nila yung garbage bag. Legend of Island Lifeguard Station, Volleyball Area, Medical Station, wala na tong pavilion. Okay. May naka-duty doon na tourist police o coast guard, kaya dito pa lang mag-life jacket kayong tatlo. Doon na talaga hubarin nyo pag abot na ng island. Island Chapel, Kalangaman, website number 9. Libre po tayo mamasyal sa buong island. Dito banda may scuba diving site at saka snorkeling area. Maganda talaga rito, marami tayong makikita yung mga coral, seals, isda, giant clams, nandito lahat. Pero bawal po tayo kumuha kahit isa sa kanila. Hanggang tingin lang po tayo. Picture lang, video. Ito yung pinaka-importante sa lahat sa sandbar, lalo na dito sa dulo ng sandbar. Bawal po tayo maligo. Pwede lang po tayo maglakad-lakad at saka mag-picture-picture lang. Ligo bawal talaga kasi yung current niya during high tide or low tide sobra talagang lakas. Okay. Kaya bawal po tayo maligo sa may sandbar, lalo na dito sa dulo ng sandbar. At saka sa isang sandbar natin dito katulad nito, bawal din tayo maligo. Swimming area natin dito lang sa harap at saka dito sa may snorkeling area. Sige Tapos pag uwi nyo mamaya, yung mga gamit nyo paki-double check lang para walang maiwan. Okay. Ulitin ko yung mga basura natin, segregate lang po natin lahat yung mabubulok at saka hindi mabubulok. Maraming salamat and welcome Okay, to thank you Kalangaman po. Island, mabuhay. Thank you po. Salamat May tanong kayo, sir? Wala na. Ay, yung sa sandbar. Pagka high tide, low tide,
nandyan pa rin po Oh, ba nandyan siya? nagpakita talaga, sir. Okay. Di naman yung mapawas paano? Hindi na? Oo, di na Okay, mapawan. sige. Okay, sir. Kapag kung kaya hindi ko na inorient yung kung maapawan ng tubig yung sandbar, wag na lang magpunta. Okay. Okay, kasi Sige po. apaw na talaga. Okay na. Kitang-kita na yung sandbar, buong sandbar. Mhm. Okay, sir. Sige, Thank you, salamat sir. po. Thank you Wala po. kayong ibang tanong, sir? Wala na po. Okay, na sir. po. Enjoy. Thank you po. Ma'am. Thank you. Dito na kami mga kasama sa may Kalanggaman Island. Ano ko po na kayo. Tour ko kayo. Pakita ko lang muna sa inyo yung ano. Yung help desk o ano, police assistant desk. Eto. Kuya? Saan kayo po pista? Baka doon na lang kuya. Baka sa may lilim lang. Sige kuya, basta malilim kuya. Kahit saan po. Isang table, tsaka... 3 upuan po. Apa. Ayan, dahil hindi kami nakapagbayad dun kanina sa opisina, yung entrance na 300 per head, nalimutan namin. Buti meron dito. Pwede kayo dito magbayad. So yun. Tara, turugo muna kayo. Let's go! Mga kasama, this is it! Welcome, Kalanggaman Island! Woo! Andito tayo sa pinakadulo ng sandbar ng Kalanggaman Island. Ito, tignan nyo. You wonder how they always make you feel. You worry what your friends might say if you should fall along your way. Simply cause you worry you won't move. Whoever you are, just be whoever you are. Just be whoever you are. You're sitting on your phone scrolling all day, letting all the signals flood your brain. You're watching all the posts come through, and most of what you see ain't true. So maybe you should focus inwardly. Whoever you are, just be whoever you are. Whoever you are, just be whoever you are. And if you don't know, then start your seeking, and maybe you'll find that destiny. If you don't know what to believe in, well, maybe look up and look within. Cause everything found in stars are gleaming, are elements found under your skin. And everyone out there just achieving, never let fear stop them being. Whoever they are, whoever they are, so be whoever you Pagbalik na tayo mga kasama.
Grabe, sobrang ganda ng mga drone shot. Money shot. Money shot. Sulit yung ginastos talaga. Napakaganda. Feeling ko ang tagal-tagal ka na wala. Babalik na ako sa mag-ina ko. Grabe. Grabe yung kulay ng dagat. Yung kabila kulay blue. Yung kabila kulay green. Grabe. Sobrang ganda. Uy! Hi. Hi! Grabe mga kasama. Sobrang ganda. Oo, pero isa na lang. Mamaya na ako mag-ano. Palipad ulit. Daddy, kain muna tayo. Oo, sige. Sobrang ganda, mahal. Gusto niyo may baka may gusto kong bilhin. Wala, okay na ako dyan. Daddy, ano yung gusto? Daddy, kain muna tayo ba? Oo, sige. Kain muna. Kain muna kami guys. Tapos ililibot ko kayo, tutur ko kayo. Daddy, O kaya mag-swimming na muna kami. Tapos kami mag-swimming. Itur ko kayo dito. Pero sa ngayon kakain muna kami. Kakatapos lang namin kumain mga kasama. Samahan ko muna si Aya mag-swimming. yay! Swimming muna kami. Let's go! Ganda mga kasama oh. Pino yung sand. Parang Boracay oh. Kaya iniwan, Tapos may ano rin siya. Daddy, iniwan nila kasi yung shell nila. Tapos parang feeling ko tulad siya dun sa Matnog Sorsogon na nagpipink din. Kasi may mga ano siya oh. Ewan kung kita sa camera. May mga pink siya na mga maliliit na buhangin. Swimming muna kami mga kasama. Ayun ako, may fish oh. May fish dito oh. Hey. Babaw ba? Ikaw dyan ka na lang para mababaw lang. Wala nga lang shell dito. Mga kasama, ipakita ko lang sa inyo yung mga kung anong meron dito sa loob dito sa mismo Kalangaman Island. Kasi di ba nga sabi kanina, pwede daw mag-overnight dito sa mismong island. May mga rooms. Hindi ko lang sigurado kung magkano yung mga rates ng mga rooms. Pero dito, ang alam ko lang na sigurado, una yung mga cottage. Pagka day tour, 600 yung cottage. Tapos yung lamesa 60. Tapos yung upuan 30. Kami, ang ginawa namin, dahil saglit lang naman kami, upuan na lang siya kalamesa. Ito siguro yung tulugan. O, tulugan ng lokal. Marami naman lilim eh. Pwede na yung upuan lamesa. Ito, may dalawang tindahan magkatabi. Ay, magandang umaga po. Videoan ko lang kuya.
May mga tinda silang alak. Mga ano kaya kuya? May mga mabibilan ba dito ng mga kanin ulam ganun? O puro dito may mga nagtitinda ng kanin ulam. Silog-silog, tap silog ganun. Dito pala sa kabila. Titinda ng hot silog, ham silog. Ay marami. May CR banda rito. May CR din naman banda doon. Ito pala, may silog meals din. Ang init sa paa. Nakapaa kasi akong init. Hindi ko dinala yung tsinelas. Ito pala yung pinakaano nila. Yung arko ng Kalanggaman. Pakita ko sa inyo. Init sa paa. Aray. Ayan, welcome to Kalanggaman Island. Palompon. Province of Leyte. Yan pala. Yan pala mga kasama. Kung nakita nyo sa video, solo namin yung bangka. Dahil binayaran namin ang buo, yung 5,000. So pwede na naman kami maghintay ng mga kasama namin para may makakahati kami sa 5,000. Ang kaso hindi sigurado yung alis. Depende sa mga turista kung marami, mga weekdays siguro, weekend siguro, mabilis lang mapuno yun yung bangka. Mabilis lang makakabuo ng 20 tao, 30 tao, ganun. Pero pwede naman kayo maghintay. Kahit naman ngayon araw ng Wednesday, marami rin namang pumupunta. Ayun nga, sinolo namin yung 5,000. Kinagandaan nun, hawak namin yung oras namin. Kung kailan namin gustong umalis, o kaya halimbawa gusto namin umalis na mas maaga, makakalis kami ng maaga. Ayun nga, mga kasama, pagka joiners, alas 2 ng fix yung schedule ng uwi nyo. Alas 2 ng hapon yung sakay nyo ng bangka. Ayun, nasa sa inyo naman yun mga kasama. Siguro i-divide nyo na lang sa 5,000. Kunyari yung bangka, hindi ko na tinanong kasi kung magkano yung per head para dun sa bangka. Divide nyo lang bawat yung bangka good for 30 packs o kaya 20 packs. Divide nyo na lang sa 20 katao o kaya 30 katao. Yun yung babayaran nyo. Ganda rin yung ano dito. Ganda rin yung dagat dito. Ano? Ito yung kabilang gilid. Diba? Oras natin ay alas 11. Pwede na siguro yan. Babalik na kami. Dumating kami rito ng alas 8 eh. So tara, let's go. Habang pauwi kami, hindi ko maiwasang balikan ang lahat ng nangyayari sa biyahe na to. Ilang araw lang ang lumipas pero parang ang dami nang nabuo. Mga lugar na unang beses ko lang nakita, mga karanasang hindi ko malilimutan, at mga taong nakasama ko at nakilala ko na rin syempre sa paglalakbay na to. Minsan hindi mo namamalayan kung gaano kasaya ang isang sandali hanggang sa matapos na lang. At siguro yun yung dahilan kung bakit may konting lungkot akong nararamdaman ngayon. Dahil tapos na yung biyahe namin, tapos na yung Leyte adventure natin o adventure. Alam mo yun, pagkatapos ng lahat ng ito, ayun, babalik na naman tayo sa mga sarili nating normal na buhay. Balik sa trabaho, balik sa responsibilidad, at babalik na rin sa mga bagay na pansamantala nating iniwan upang maranasan lang mga sandaling tulad nito. Pero ganun talaga ang paglalakbay. Hindi para takasan ng realidad, kundi magkaroon ng mga alaalang dadalhin natin pagbalik dito. At habang papalayo ako sa Leyte, isang bagay ang sigurado ko, hindi ito paalam. Hanggang sa muli.